Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinubkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandaang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamtan ang kalayan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumayo nawa ang pagpapala. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa aking tungkulin, sapagkat ito'y pinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ng mabuting balita at di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral.
Malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mapapapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya magbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ang isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasapik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuring buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya nagpupugan. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin, at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, sila dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang siya'y umaasay, masabing mapalad din. Sila mga naghahangad na siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpala sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sinong mga ang gawain ay matupid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinhaga, "Maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubos ang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro.
Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, kaya hindi mo nakikita ang dahilan nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa mula po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ay inakusan siya ng ilang mga Kristiyano ng pagiging self-righteous. Yung mataas sa pagtingin sa sarili na tila bagang siya lang parati ang tama. Pero bakit nga ba siya inakusahan ng ganon? Hindi sa kadahilan ng sa patuloy niyang pagkapahayag ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Para sa Kanya, ito'y iniyatas sa Kanya ng Panginoon. At ito'y hinalin tulad niya sa isang malalaro, isang mananakbo. Ng bawat mananakbo, isa lang ang goal. At ano iyon? Yung mauna sa finish line. Pero bawat mananakbo na mananalo ay puputungan lamang ng koronang, sabihin natin na lumilipas. Pero siya, bilang isang tagapangaral ng mabuting balita, ang goal niya ay ang kaharian ng Diyos. Pero sa kanyang pagkapahayag ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, gusto niya kasama niya sa paglalakbay ang kanyang kapwa Kristiyano. Gusto niya kasama niya sa kanyang paglalakbay ang kanyang kapwa Kristiyano kung kahit patuloy siyang nangangaral tungkol sa mabuting balita upang sa ngayon una, maging aware sila tungkol sa pag-ari ng Diyos at pangalawa, makita nila kung ang pamamaramba ng kanilang pamumuhay ay naayon pa sa kalooban ng Diyos at gayon din sa mabuting balita na kanyang ipinangangaral. Hindi upang ipakita sa kanilang kamalian, kundi upang ipakita sa kanila na ito ang dapat na tinatahak na landas ng bawat isa sa inyo at bawat isa sa atin. Kung titignan natin mga kapatid, yung ginawa ni San Pablo, mag-iba kasi yung parang ipakikita mo yung mali mo, ay pakikita mo yung tamang daan. Kasi pag pinakita mo yung mali, parang very negative ang magiging dating nito dun sa taong pinagsasabihan mo. Pero pag pinakita mo yung tamang landas, yung tamang pamamaraan, mas magiging positibo ang kanyang pagtugon dun sa inyong paalala. Dun sa kanyang paalala. Kaya nga sa ating ebanghelyo na napakinggan, ito ebanghelyo po, it is series of mga panalita ng Panginoon na tinipon ni San Lucas sa isang bahagi ng kanyang ebanghelyong isinulat. Una na dito ang tanong niya na maaari bang maging tagapag-akay ng bulag ang sangkapwa bulag? Siyempre hindi. Pero dito, sa huling bahagi ng ebanghelyo, ay ating natunghayan yung madalas na maaaring nagagawa natin, yung pagpansin sa kamalian ng tao. Pero di natin napapansin ang kamalian ng ating sarili. Kaya yung balikan natin ginawa ni San Pablo na ito yung tamang daan kumpara dun sa ito yung mali mong ginagawa. Siguro may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano itama ang isang tao. Bari pasilin kaagad natin na kanyang kamalian na madalas ay salid na makatulong, disaster. Kasi parating parating magiging balik sa atin na bakit ikaw ba perfect? Bakit ikaw ba hindi nagkakamali? Kasi nanday lang kung bakit minsan kapag tayo po'y sabihin natin nagtatapat, nagpapaalala. Dahil kadalasan ang mga pagkakataon na pinapansin natin yung mali, naging negative ang dating dito doon sa tao.
Pero katulad ginawa ni San Pablo, tinuturo yung tamang daan, tamang pamamaraan para mas nagiging positibo yung pananaw at pagtingin ng taong ating pinapaalalahanan. May mga pamamaraan tayo na maaaring ang intensyon natin ay maganda. Pero minsan, hindi ito tinatanggap ng positibo ng taong pinapaalalahanan natin. May kanya-kanya tayong pamamaraan. Pero ang goal lamang natin dito mga kapatid ay patuloy na tahakin ang tamang landas dahil ang goal ng bawat sa atin, ay ang karya ng Diyos, ang kabanalan ng buhay, ang makasama ang Diyos sa kaganapan ng kanyang kaluwalhatian. Nawa mga kapatid, sa ating buhay, tayo na pinagkatiwalaan tungkol sa pangaral ng Diyos, ito'y magsilbing gabay natin sa ating pamumuhay bilang mga alagad, bilang mga Kristiyano. At kung sakali mang tayo ay nasa tamang landas at meron tayong nakasama, tsaka may makakasabay tayo sa ating paglalakbay, kung siya may naliligaw na landas, siguro mas positibong pamamaraan kung paano natin sila maakay, ay turo natin ang tamang pamamaraan, ang tamang landas. Pero minsan, may pagkakataon siguro na, yun nga, pakikita rin natin yung kamalian niya. Hindi in the sense na ipapahiya siya, kundi alam natin na maaring nagawa na natin yun at ngayon ay ito yung tinatahak natin landas. Nakita natin pagkakamali natin, kaya ngayon natuto tayo sa ating pagkakamali, kaya inaakay natin siya ngayon sa tamang landas ng pamumuhay. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus na mahabaging pagkapatawad ng Ama sa naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama, ating itutugon, aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan, naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan, naway hindi mailigaw ng mga ditunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makadama ng pagpapatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng hapag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ating idulog sa Diyos yung panating intensyon at panalangin. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay.
Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Anyo nito tinapay. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, na iyong minamarapat naming may alay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay na anak mo naglagak sa amin ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusong loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at pakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyong aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Paginapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.